Hindi siya natuto. Yan ang tunay dyan, partner. May Yun. minsan, yung Bongbong Marcos Jr. na sinasabi niya, nababangon tayong muli. Nung nangangampanya siya, walang bumangon. Ang bumangon yung apelyido nila, yung pamilya nila, yung pinsan niya na napakaabusado dyan sa Kongreso, yung pondo ng bayan, pinaglalaruan. Hindi natuto itong taong ito. Useless yung mga pinagsasabi niya dahil lumalabas siya ay diktador ngayon. Dagdagan pa ng asawa niya. Anong natuto dyan, partner? Itong panawagan ni Marcos Jr., partner. Oh, Okay. Marcos Jr., nanawagan ng mas malinaw na pagdinilay sa paggunita sa Ninoy Aquino Day. Kahapon yan, partner. Kahapon ay ginunita ng bansa ang Ninoy Aquino Day. At sa isang bihirang pahayag patungkol sa kanilang matagal ng karibal sa politika, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbigay ng mas malinaw na pagtingin ang panahon sa pagkamatay ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr., umiwas si Marcos Jr. na direktang magkomento sa pagkatao ni Aquino at tumuon na lamang sa kahalagahan ng paggunita ng Ninoy Aquino Day. Aniya, ang kasaysayan ay nabigyan ng pagkakataon para sa mas malalim na pagninilay at mas malinaw na pag-unawa sa tungkulin bilang mamamayan. Si Aquino ang pangunahing kritiko ng diktadorya ni Ferdinand Marcos Sr. at binaril bago pa man makabalik sa Pilipinas mula sa US. Isang pangyayari na naging mitsa ng EDSA Revolution na nagpatalsik sa pamilya Marcos sa kapangyarihan. Bagamat isinangkot si Marcos Sr. sa pagpatay, hindi pa ito napatunayan. Makalipas ang ilang dekada, muling nakabalik sa politika ang pamilya, kabilang si Marcos Jr. bilang Pangulo at Senator Amy Marcos bilang mambabatas. Dagdag ng Pangulo, ang araw ng paggunita ay paalala na mamuno ng may dangal, mga partner. Mamuno ng may dangal, konsensya at pananaw at gawing gabay ang mga aral ng nakaraan sa pagpapalakas ng mga institusyon. Ito ang tanong, mga partner. Kung tunay na aral ng kasaysayan ang binibigyang diin ni Pangulong Marcos Jr., paano niya maipapakita sa pamumuno niya na natuto siya mula sa mga pagkakamali ng diktadorya ng kanyang ama? Partner Bisdak. Hindi yan natuto, partner. Talagang lalong lumala pa. Ang tawag dyan sa Hindi mo man lang pinintahan, diretso ka man lang. Oo, wala naman talaga eh. Sa totoo naman eh. Hindi naman natuto si Bongbong talaga sa nakaraan ng kanyang pamilya. Kasi kung natuto siya, edi sana wala yung panggigipit sa mga kritiko niya, wala yung kagaya kay Pastor Apollo Sikibuloy, former President Duterte, mga Duterte, edi sana hindi niya ginawa yan. Hinayaan niya yung tinatawag na karapatan ng isang tao na magsalita, freedom of expression, freedom of speech, babatikusin siya, ikikriticize siya, hayaan niya. Hindi siya natuto, mas lalong malala pa siya sa tatay niya. Buti pa nga yung tatay niya, may nagawa eh. Na nanggigipit, nagkaroon ng martial law, lahat-lahat. Pag kumalabang ka sa gobyerno, aarestuin ka sa panahon ng tatay niya. Di ba? Ayun, may nagawa. Pero ito siya, si Bongbong, yung junior, wala mang nagawa. Puro panggigipit lamang, puro paninira sa mga Duterte, sa mga kritiko, pinapatahimik. Ginagawa ng kaso, yung mga kasong patay, binubuhay. Yun yung ginagawa niya eh. Masaklapan yan, walang nagawang proyekto. Meron siyang ipinagmalaki, flood control projects, puro naman mga ghost projects, trillion-trillion ang budget. Anong natuto siya? Ito ay scam. Pangluloko, pambubudo lang. Ito yung statement ng isang presidente na walang prinsipyo, na nagbabasa lamang sa binigay sa kanya ng script ng writer. Hindi niya, kumbaga, hindi galing sa puso yung mga sinasabi niya.
Hindi siya natuto. Yan ang tunay dyan, partner. Ni Yun. minsan, yung Bongbong Marcos Jr. na sinasabi niya, nababangon tayong muli. Nung nangangampanya siya, walang bumangon. Ang bumangon, yung apelyido nila, yung pamilya nila, yung pinsan niya na napakaabusado dyan sa Kongreso, yung pondo ng bayan, pinaglalaruan, hindi natuto. Itong taong ito, useless yung mga pinagsasabi niya dahil lumalabas siya ay diktador ngayon. Dagdagan pa ng asawa niya. Anong natuto dyan, partner? BMR. Alam mo, present progressive pa kung sasabihin natin na may natutunan na ba siya doon sa pagkakamali ng diktadorya ng kanyang ama, sapagkat mga partner mayroon na tayong naringgan nitong nakaraang araw lang na itong isa sa mga kongresista na mukhang nagpapanukala na papunta dito sa baguhin itong konstitusyon. At ito na nga yung pinag-umpisahan ng lahat-lahat, mga kapartner. At dahil nga dito ay umalma ang ating Pangulong Duterte. Dahil sa nararamdaman ni Tatay Digong noon, nung naalala niyo mga partner, yung kauna-unahang rally ng Hakbang ng Maisog dyan sa Davao, di ba? Ang sinasabi ni Tatay Digong noon ay yung PI ni Tamba na gusto nilang ilusot noon sa pamamagitan ng piperma lang itong taong bayan na may mga pangakong kapalit ng 10,000, hindi umano noong mga panahon na yan na naibibigay lang naman mayroon lang 1,000, mayroon 19, ganun, depende sa mga kanilang napapagtripan nung araw na yon. Mga partner, ang problema dito kay BBM, parang nabubuhay tayo or binubuhay tayo or pinapaniwala niya tayo sa kanyang mga magagandang mga pananalita na puro pambubula. At ang mga panganib dito kasi mukhang sabi nga ni Tatay Digong, papunta na siya doon sa diktadorya. Ngayon kung sasabihin niya, natuto na siya, mukhang hindi ka pa natuto. Baka nga maging worst ka pa doon sa iyong ama dahil ang iyong ama, sabi nga nila, sabi ng ibang mga matatanda, kahit papaano, may mga nagawa daw, mga proyekto, may mga nagawang magaganda. Partner BMR, teka lang, hindi ba worst ka pa sa inyong ama? Talagang worst pa siya sa kanyang ama sa kanyang pinapakita niya. Wala nang baka, partner. Tanggalin na natin yung baka. Yun ang nakikita natin ngayon. Buhaya ka pa. Tama ka din, partner. Ituloy mo yan. Saka pa tayo partner sa Quadcom niyan. Ayan So, yun ang problema natin dito mga partner. Kasi nga, ito yung mayroon na sila ngayon pinapanukala. Tapos ang problema pa natin isa dito, yung Senado, napunta na yung amendment of Constitution sa isang kakampi din nila. Dati ito ay hawak ni Senator Robin Padilla. So ngayon talagang parang masasabi na lang natin, wish, good luck na lang sa atin mga kababayan. Pero sana, magbantay po tayo ha. Pero sinasabi niya na natuto na. No, I don't think so. Sorry sa iyo, President Marcos Jr. Bagamat mahal na mahal ka ng KPL. Sangayon ako sa yung dalawa partner na walang natutunan tong si President Bongbong Marcos. Kasi kung meron siyang natutunan sa kasaysayan, partner, nakatala na po sa kasaysayan ng ating bansa na ang isang Aquino, bagamat hindi natin kaalya, di natin gusto ang pamumuno ng mga Aquino at hindi tayo maka-Aquino sa madaling salita dahil hindi naman tayo dilawan, partner, no? Natala na sa ating kasaysayan ang nangyari sa isang Ninoy Aquino na namatay. Alam na natin lahat yan at hindi na natin kailangan pang bangkitin kung saan lugar at kung sino ang nagpapatay. Pero isa doon sa pangalang binagbibintangan hanggang sa ngayon na hindi pa napapatunayan, walang iba kundi ang ang dating Pangulong Marcos Sr. na sa kasulukuyang administrasyon partner Marcos Jr. kung sino itong pinaka-kritiko ng kanilang pamumuno, mapa-senior man o mapa-junior partner, ay ipinakukulong nila, kundi kaya naman katulad ng pinagbibintang o bintang ng ating mga kababayan, pinapatay di umano nila ang Aquino. Ang ginawa naman nila dito sa dating Pangulong Duterte ay pinakulong, pinadala, hinayaan nilang kuhanin ng ICC at dalhin nga sa dahig Netherlands. Sa
salita, partner, walang natutunan mula sa kasaysayan itong si Marcos Jr. dahil ang ginawa ng kanyang ama at mismong siya ay parehas lang. Alin? Ang gipitin ang kanilang mga kritiko. Dahil dyan, partner, maraming salamat sa pakulay, G. Kagiyama. Kaya, nandito Meron po. ba? Meron bang Mhm. napakulay? Domo arigato Oo. gozaimasu, ma'am. Nagustuhan sa komento mo, partner Kapel, kaya nagpakulay eh. Sana all. Partner, baka meron pa kayo dagdag. Sige, konti lang partner. No? Ito, dagdag lang ako. Actually, sa totoo lang, medyo tumaas nga yung kumpiyansa ng maraming Pilipino nung nakarang eleksyon kay Bongbong. Kasi nga, baka ang sa isip ng mga Pilipino ay magbago to, di ba? Kumbaga magkaroon ng i-regain ni Bongbong Marcos ang kanilang apelyido laban doon sa history ng ating bansa na napatalsik ngayong kanyang ama. Kaya ito si Vice President Inday Sara, sumama dyan kay Bongbong. At mga Duterte diehard supporter, sumuporta kay Bongbong kasi ang pag-aakala nga, titino itong anak. Kasi siyempre ikaw, yung pamilyan mo, galing sa pagkadapa, ilang years ang nagdaan, di ba? Mga almost 5 dekada na ba? Na sila ay simula ng pagkabagsak nila. Eh, yung pa naman, isa na naisip ng mga tao, ay matututo to. Yung pala, hindi talaga natuto at lalong mas lumala pa yung kanyang ginawa kumpara sa ama niya, partner. At yun lang, partner, kapiil. Kasi yung Ay ama niya... kapiraso akong dugtong doon, Kasi- partner. Sige, partner. Mhm. Oo, kung ano pala ang natutunan ni BBM ngayon, alam nyo, parang mayroon naman, kaso hybrid, no? Hybrid siya ngayon. Ano? Alam nyo kung ano ibig sabihin nun? Hybrid yung kanyang ginagawa kasi dati, yung martial law ni Marcos ay tawag dito, declared. Ina-announce, Yung ginagawa diniklara. ngayon, oo, Mm. yung ginagawa ngayon, naka-declared, hindi naka-declared pero nararamdaman ng taong bayan. Lalo Yeah, na katulad tama. sa atin na mga nagsasalita ng malayang pamamahayag ay, di ba, na yung kanya mga tauhan, bagamat hindi direkta dito kay si BBM ang gumagawa, yung kanya mga tauhan, ayan, tingnan mo si Torre, tingnan mo ibang mga sa Congress, di ba? Pakulong dito, pakulong doon, nagtanong lang sila kay Eric noon, pinakulong na kagad, Mhm. oh.